Matapos magpalitan ng ilang salita, ginamit ni Hyuga ang kanyang kinjutsu at tumawag ng nilalang mula sa ibang mundo. Kinain siya ng jutsu, naglabas ng halimaw, at nagbuo ng barrier sa paligid nila. Napansin ni Hyuga at Asaka ang paggamit ng kinjutsu, nalungkot para sa kapatid nila, pero nagpatuloy pa rin sa misyon. Inatake ng halimaw ang mga shinobi ng Konoha, sobrang bilis at lakas nito. Nang harangin nito ang atake ni Boruto, sinimulan nitong sipsipin ang chakra niya. Ginamit ni Konohamaru ang Rasengan para basagin ang braso ng halimaw. Hinayla si Boruto at umatras sila. Lumapit ang halimaw sa isang USA at sinipsip din ang chakra nito tapos nagsimulang mag-regenerate ang braso niya. Naalala ni Konohamaru ang sinabi ni Hyuga at inihalin tulad ang halimaw sa mga nilalang tulad ng Shinigami at Soma. Pinag-aralan nila kung anong alam nila tungkol dito. Gustong umatake ulit ni Boruto dahil nasaktan daw ito ng Rasengan, pero gusto ni Mag-Ino na sirain muna ang barrier, paalala niya na ang mission nila ay kunin ang Hashirama cells. Hindi makipagpatayan. Tinawag pa niya si Konohamaru na masyadong pinapabayaan ng mga genin. Naiintindihan naman ni Konohamaru si Mag-Ino pero sinabi niyang mapagkakatiwalaan ng mga bata. Binalaan si Mitsuki ng kanyang ahas na papalapit na ang halimaw dahil nasipsip na nito ang chakra ng mga hayop sa loob ng barrier. Lumapit sila sa gilid ng barrier, sina Konohamaru at Mag-Ino sinubukang sirain ito habang nagbabantay ang mga genin. Medyo nadismaya si Boruto na parang hindi siya pinagkakatiwalaan ni Mag-Ino. Biglang binalaan sila ni Mitsuki na papalapit na ang halimaw. Gumamit sina Boruto at Mitsuki ng mga klon at ahas para atali ang halimaw, kaya nakahansa si Sarada na umatake. Nataman niya ito at nabasag ang parang hiya sa katawan ng halimaw, pero mukhang hindi pa ito masyadong nasaktan. Napansin ng halimaw ang mga bitak sa barrier, kaya iniwan nito ang mga genin at tumakbo papunta sa gilid. Inatake nito sina Konohamaru at Mag-Ino. Dumating si Mitsuki at ginulo ang halimaw gamit ang mga ahas niya. Nakita ni Mag-Ino ang pagkakataon, kaya sinabihan niya sina Boruto at Konohamaru na sabay maghanda ng Rasengan habang si Sarada naman ay susuporta. Hinawakan ni Mag-Ino ang halimaw para hindi makagalaw, kaya sabay tinamaan ni Boruto at Konohamaru ang hiyas nito. Nabiyak ito at tuluyang natalo ang halimaw, pati nabasag na rin ang barrier. Bumagsak si Mag-Ino dahil halos maubos na ang chakra niya. Pinagalitan pa niya si Boruto dahil hindi raw ito nag-iisip ng maaga. At binanata naman siya ni Boruto na hindi siya marunong makipag-usap na sinang-ayunan ni Konohamaru. Pagkatapos ng sagutan, nagpatuloy silang habulin ang mga shinobi ng Haze. Samantala, ayaw sabihin ni Omoy kay Dippa kung nasaan ang Hashirama cells, pero bumigay ang mga kasamahan niya at sinabi ang tungkol sa mga taga-Haze. Pinatay ni Dippa sina Kakoy at Maru at umalis. Nawala ng malay si Omoy. Nag-uusap sina Asaka at Hyuga tungkol sa kanilang nakaraan, sa mga kapatid nila, at sa utang na loob nila sa lupain ng Haze na kumupkop sa kanila bilang mga ulila. Napansin ni Asaka na papalapit na ang mga shinobi ng Konoha. Kaya naghanda sila. Sila Boruto ang unang umatake, pero mga clone lang pala ang tinamaan nila, at nung nawasak, naglabas iyon ng usok na nakabulag sa paningin nila. Umiwas sila sa mga kanay na may explosive tag, pero nadulas sila sa parang malagkit na putik sa lupa. Lumitaw si Hyuga, naka-activate na agad ang panibago niyang jutsu. Pinipigilan ng putik ang kilos nila at hindi na sila makagawa ng hand signs. Umalis si Asaka, dala ang Hashirama cell, lahat ng nasa paligid ng putik ay unti-unting lumulubog. Napansin ni Sarada na habang mas malapit sa kinaroroonan ni Hyuga, mas mabilis lumulubog. Sinabi ni Mitsuki na pati si Hyuga ay mamamatay rin. Tinanong nila kung bakit handa siyang isakripisyo ang sarili niya, pero sabi ni Hyuga, naigal iligtas lang siya ng isa. Naalala niya ang mga kapatid niya at kung paano nag-alay ng buhay si Hyuga para makapasok sila sa Fushu Castle. Tinanong ni Boruto kung bakit nila sinusunod ang ganong utos, pero sagot ni Hyuga, inampun sila at hindi tulad ni Boruto na lumaki sa bansang sagana, hindi niya alam kung ano ang gutom. Napansin ni Mag-Ino na si Hyuga ang pinakamabilis lumulubog, kaya kapag namatay siya, mawawala rin ang jutsu. Naisip nila na binibili lang ni Hyuga ng oras si Asaka para makatawid sa lupain ng Haze. Nagsimulang mabasag ang jutsu ni Hyuga, kaya tinangka siyang iligtas ni Boruto. Pareho nilang itinuro ang isa't isa, sinasabing mali ang iniisip ng bawat isa. Dumating si Omoy at sinabi sa kanila na pinatay ni Dippa ang mga kasamahan niya. Naisip nila na siguradong magtatagpo si Dippa at si Asaka. Nakumbinsi ni Boruto si Hyuga na siya na mismo ang tumingin kay Asaka, kaya inalis ni Hyuga ang jutsu. Tumakbo siya papunta kay Asaka, at nasa likod lang niya ang mga shinobi ng Konoha. Naiwan si Omoy matapos niyang balaan sina Mag-Ino at Konohamaru tungkol sa mga kakayahan ni Dippa.
Samantala, dumating na si Deepa sa hangganan ng lupain ng Haze. Nag-isip si Sarada kung gaano kalakas ang grupo na humahabol din sa Hashirama Cell kasi natalo nila ang mga Jonin ng Kamogakure. Tinangkang pakalmayan ni Boruto si Hiruga pero sinabi ni Hiruga na hindi siya makikipag-alyansa sa kanila, gusto lang niyang balaan ang kapatid niya. Umatras ang mga shinobi ng Konoha para hayaan si Hiruga na balaan si Asaka. Inatake ni Asaka si Hiruga dahil akala niya patay na ito at yung nasa harap niya ay impostor lang. Nakialam si Boruto para mapatunayan ni Hiruga na siya talaga yon. Nagdeklara si Hiruga ng pansamantalang tigil laban kasama ang mga shinobi ng Konoha hanggang matapos nila ang kalabang pangatlo. Biglang inatake sina Hiruga at Asaka. Lumabas si Deepa at hinarang ang kanay ni Boruto. Napansin nila na walang gasgas at sinabi ni Deepa na minamanipula niya ang carbon para gawing sobrang tibay ang katawan niya. Sinubukan ni Konohamaru ang fire release pero walang epekto. Tumayo ang mga genin sa pagitan ni Deepa at ng mga shinobi ng Haze. Ayaw sabihin ni Deepa kung bakit niya gusto ang Hashirama Cell. Sabi niya matagal daw ipaliwanag. Dumating si Victor at minamaliit si Deepa. Hiningi niya ang Hashirama Cell pero tumanggi ang mga ito. Biglang lumapit si Victor at gumawa ng aipo-aipo na naghati sa mga Jonin at sa mga genin. Inutusan ni Victor si Deepa na sila ang asikasuhin habang siya naman ang haharap sa mga Jonin. Inatake ni Deepa ang mga genin gamit ang mga carbon cubes. Nakipaglaban si Victor kay Mog-Ino habang pinigilan ni Mog-Ino ang galaw nito para makaatake si Konohamaru mula sa itaas. Lumabas si Victor ng dalawang karagdagang kamay para makagawa ng hand seals at nagpaulan ng kidlat. Sinabi ni Konohamaru kay Mog-Ino na siya muna ang suporta dahil hindi siya makalaban ng maayos sa sugat niya. Hindi makapokus ang mga genin sa pag-atake dahil sa pag-iwas nila sa mga cube. Nakapagpatama si Boruto ng Rasengan mula sa itaas pero walang epekto. Tinawag ni Asaka ang pangalan ni Hiruga pero patay na pala ito. Binanggit ni Deepa na kakainin daw niya ang mga genin. Gusto ni Boruto na makapagsalpak ulit ng Rasengan kay Deepa. Biglang umatake si Mitsuki gamit ang lightning release pero wala ring epekto. Nilabanan niya si Deepa gamit ang mga ahas habang pinag-aaralan ni Sarada ang galaw ni Deepa gamit ang Sharingan para makahanap ng butas. Nakaiwas siya at naibalik ang mga cube ni Deepa pero naubos na chakra niya. Umatras siya sa huling sandali at lumitaw si Boruto sa likod niya. Nagkunwari si Deepa na nasaktan sa Rasengan ni Boruto. Tapos natawa. Pinatigas niya ang daliri gamit ang carbon at sinipa si Boruto palayo. Naghanda si Deepa na tapakan si Boruto pero nilihis ni Asaka ang atensyon niya gamit ang Hashirama Cell at pinasabog ito gamit ang Kinjutsu. Wala pa ring gasgas si Deepa pero halatang nairita dahil muntik nang masira ang Hashirama Cell, nawala ng malay si Boruto at sinuntok siya ni Deepa gamit ang mabigat na kamaong may armor. Wala siyang tinamaan kasi nailigtas ni Mitsuki si Boruto gamit ang Sage Mode. Inatake ni Mitsuki si Deepa gamit ang Senjutsu Lightning at tumakas habang buhat sina Boruto at Sarada. Napatras lang si Deepa ng kaunti tapos binalik niya ang atensyon niya sa Hashirama Cell na nasa kanya pa. Niligtas ni Mog-Ino si Konohamaru mula sa pagkakasakal ni Victor. Napatingin sila sa malakas na pagsabog mula sa laban ni Deepa at ng mga genin, kaya nagpa siya si Victor na tingnan kung bakit ang tagal ni Deepa. Sobra ng sugatan at pagod sina Konohamaru at Mog-Ino kaya di na nila nahabol. Natagpuan ni Victor si Deepa na nakuha na ulit ang Hashirama Cell habang pinalaya ang mga genin. Nanatili si Mitsuki sa Sage Mode at nangakong hindi niya hahayaang mamatay sina Boruto at Sarada kahit kapalit ang sarili niyang buhay. Binuhat ni Mitsuki sina Boruto at Sarada na parehong sugatan pero nawalan din siya ng malay pagkarating nila sa klinika ni Yubina. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Konohamaru at Mog-Ino pabalik sa Konoha, dala pa rin sina Boruto at Sarada na nabigyan lang ng paunang lunas ni Yubina. Inilipat sila kay Sakura na agad silang ginamo kasama si Shizune. Nag-alala sina Hinata at Himawari kay Boruto pero sinigurado ni Naruto na ayos lang ito dahil si Sakura mismo ang nag-aalaga. Sinisi ni Konohamaru ang sarili niya sa nangyari. Dahil kasama siya sa misyon. Ipinaliwanag din niya na iniwan niya si Mitsuki kay Orochimaru kasi hindi na kaya ni Yubina ang kondisyon nito. Napansin ni Log na mukhang nag-aalala si Orochimaru kay Mitsuki pero sabi ni Orochimaru, interesado lang daw siya bilang sample. Nagpulong sina Konohamaru, Sai, Shikamaru, Sasuke, at Naruto para pag-usapan ng nalalaman nila tungkol kina Victor at Deepa. Gusto ni Konohamaru na imbestigahan ng kumpanya ni Victor pero dahil independyente ang Land of Valleys. Hindi nila ito pwedeng pilitin. May koneksyon si Shikamaru sa bansang iyon pero aabutin pa ng 3 araw bago maayos ang permiso. Maingat na hinawakan ni Victor ang Hashirama Cell dahil sabi niya baka wala na silang makuhang kapalit kapag nasira ito.
Binanggit ni Deepa ang isang dating plano na pumalpak na siyang dahilan ng sitwasyon nila ngayon. Nagpalitan sila ng tensyon ni Victor tungkol sa mga tungkulin nila sa Kara. Inutusan ni Victor si Deepa na kunin ang isa pang bagay. Nagising si Boruto at ipinaliwanag ni Shizune kung ano ang nangyari. Nagtanong siya tungkol kay Mitsuki at sinabi ni Shizune na nasa pangangalaga siya ni Orochimaru. Sinuri ni Sakura si Sarada at pinasalamatan si Yubine sa naunang paggamot. Habang hinihintay ang mga test, napaisip sina Boruto at Sarada sa pagkabigo nila, walang silbi ang mga jutsu nila laban kay Deepa. Ibinahagi ni Shizune kay Sakura ang pag-aalala niya sa dalawa. Dumalaw si Team 5 kay Boruto at si Team 15 naman kay Sarada. Nakuha ni Shikamaru ang permiso para makapunta si Konohamaru sa kumpanya ni Victor bilang tagamasid. Samantala, may matandang ale sa pet shop na nagsabing may mamamatay na malapit kay Mog-Ino. Pinag-usapan ni na Team 5 at Team 15 sina Boruto at Sarada at napansin nilang pilit lang ang pagiging masigla ng dalawa. Nabalisa sila kaya bumalik sa ospital pero wala na pala sina Boruto at Sarada, umalis na ng mag-isa. Inisip nilang baka gusto ng dalawa na ipaghiganti si Mitsuki. Nakakuha si Mog-Ino ng permiso para samahan si Konohamaru sa misyon. Gusto sana ni Konohamaru na umalis nang hindi sinasabi sa dalawa pero dumating bigla sina Boruto at Sarada. Akala ng mga Jonin sasama sila sa misyon pero sinabi lang ng dalawa na gusto nilang mag-ensayo para lumakas pa. Plano ni Boruto na mag-training kay Sasuke pero tinuruan na siya ni Sarada. Ayaw naman niyang abalahin ang ama niyang abala sa Kara Intel. Kaya itinuro siya ni Sasuke kay Kakashi, ang tanging tao sa Nayon na marunong din gumamit ng Rasengan.